Patuloy na ipinatutupad ng pamahalang lungsod ng Bacoor ang accountability at transparency pagdating sa mga proyekto at programa ng lungsod. Ipinatanggal na rin ng LGU ng Bacoor ang mga muka ng sinumang politiko na nakabalandra sa mga proyekto ng bawat barangay. Tunghayan ang detalye sa report ni Catherine Landicho. Patuloy na isinusulong ni Bacoor City Mayor Strike Revilla ang transparency at accountability sa lahat ng proyekto at programa ng pamahalang lungsod bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa mabuting pamamahala. Upang mas mapalapit ang lokal na pamahalaan sa mga mamamayan, regular na nagsasagawa ang alkalde ng live broadcast sa kanyang official social media page upang direktang ibahagi sa publiko ang mahahalagang impormasyon at ulat at anunsyo kaugnay ng mga isinasagawang proyekto at programa ng lungsod. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, nagiging mas bukas at malinaw ang daloy ng impormasyon habang agad na naaabot umano ng pamahalaan ng mga residente ng Bacoor. Sa ating mga kababayan. Kaya ako sa totoo lang, kung nakikita nyo, halos araw-araw nagbablog na ako. Halos oras-oras nagla-live ako. Bakit? Gusto ko ipakita, transparency ni Mayor Strike Revilla na lahat ng ginagawa ko para sa kapakanan ng mga Bacorenyo. Hindi lang po para sa sarili ko. Diba? Patuloy tayo nagpapaalala, kahit yung iba, hindi masyado nakikinig. Kahit nagpapaalala tayo, kalabas sa kabila. Pero okay lang po yun. Makulitan man kayo sa akin. Kukulitin ko pa rin kayo. Hindi ako titigil. Diba? Ganun lang po yan. Kaya naman po, yung Bilang patunay ng kanyang paninindigan sa depolitisasyon ng serbisyo publiko, kamakailan ay naglabas si Mayor Revilla ng isang memorandum na nag-uutos sa pagtatanggal ng mga pangalan at mga mukha ng opisyal ng lungsod sa mga proyekto at pasilidad ng barangay. Ayon sa alkalde, layunin ng hakbang na ito na bigyang diin ang mga proyekto ay nagmumula sa pamahalaan at pinondohan ng taong bayan at hindi dapat inuugnay sa sino mang individual. Sa pagtugon sa hinaing ng ating mga kababayan. No? Gagawin po natin ito. No? Unti-unti na pong tinatanggal, unti-unti lahat ng ating pong lahat po ng may mga nakapangalan sa amin at pati po mga barangay, pati mga barangay vehicle kung makikita niyo po, sila po ay nagtanggal na po ngayon dahil sa utos po natin. Ito po ay para na rin po sa ating mga kababayan. Alam ko lang na siyempre gusto po ninyo ito po yung magiging transparent, siyempre kasama na po yung magiging accountability ng ating pong mga namumuno sa ating pong pamahalaan. Samantala, patuloy ring tinututukan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Revilla ang mga programang pabahay ng Bacoor sa pakikipagtulungan sa pag-ibig fund at pribadong investor na nagpapakita ng tiwala sa lokal na pamahalaan. Layunin ng sabing programa na makapagbigay ng maayos, ligtas at abot-kayang pabahay para sa mga residente lalo na sa pamilyang higit na nangangailangan. Programa 4PH. Programa natin to with Pag-ibig at siyempre isang developer na nag-invest po sa Bacoor. No, natutuwa po ako dahil ito po ay unang-una po dapat tayo ang gagawa, ang city government. Pero po sa tagal, no, dahil sa dami po ng proseso, no, medyo matagal po talaga, kailangan talaga may mag-invest na ng building, magtayo na, no, kung uutang pa ang city government, masyado mas malaki po ang kakailanganing pera. So maigi na lang po at meron po tayo nakapartner, ito may PH1, no, na ngayon po ay tumugon po sila sa atin at ang maganda, kumita po ng 63 million ang pera natin for almost 1 year lang. Nung nag-invest tayo sa lupa, in-invest po natin ito at tumubo po tayo ng 63 million ang taong Bacoor po doon sa lupang ibinenta natin sa kanila na naging programa pa rin, patuloy pa rin. Siya ipabahay pa rin, no? Para po sa ating mga formal na mga workers po natin. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.